Sa isang sulok ng Quezon City, kung saan ang mga ilaw mula sa mga nagtataasang gusali ay hindi na gaanong abot ang kalye, isang babae ang naglalakad mag-isa. Ang pangalan niya ay Alena Reyes. Sa unang tingin, isa lamang siyang karaniwang babae na marahil ay ginabi ng uwi mula sa trabaho o sa isang gabing pakikipagsaya. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na medyo hapit sa katawan, at ang bawat hakbang niya sa kanyang mataas na takong ay lumilikha ng isang matinis na tunog sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa ilalim ng simpleng anyo na iyon, sa likod ng mga matang bahagyang nakatungo at nagpapanggap na mahina, nagtatago ang isang sanay na ahente ng isang espesyal na unit ng National Bureau of Investigation. Si Alena ay hindi lamang isang intelligence operative, isa siyang dalubhasa sa arnis, ang sining ng pakikipaglaban na dugo at bakal ang pinagmulan. Ang misyon niya ngayong gabi ay simple ngunit mapanganib ang maging pain. Ilang buwan nang sinusubaybayan ng kanilang unit ang isang sindikato ng mga tiwaling pulis, mga tinatawag na ikotong cops, na ginagawang teritoryo ang mga madidilim na eskinita ng lungsod. Ang kanilang modus, mag-abang ng mga taong mukhang madaling biktimahin, lalo na ang mga babaeng nag-iisa, at gamitin ang kanilang uniforme at kapangyarihan para mangikil, mangharas, at kung minsan, higit pa roon. Ngayong gabi, nilalayo ni Alena na tapusin ang kanilang paghahari. Ang kanyang bestida ay hindi lang basta damit, ito'y isang kasuotan na pinili upang akitin ang atensyon ng mga buitreng nakauniporme. Ang kanyang maliit na bag ay may lamang peking ilang daang piso, isang lipstick na sa katunayan ay isang tracking device, at isang maliit na balisong na nakatago sa isang lihim na bulsa, para lamang sa oras ng kagipitan. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay malagkit at mainit, may halong amoy ng usok mula sa mga sasakyan at ng natuyong basura sa gilid ng daan. Naririnig niya ang mahinang ugong ng mga huling biyahe ng jeepney sa di kalayuan at ang tahol ng isang pagalagalang aso. Bawat anino ay tila may buhay, bawat sulok ay posibleng pinagtataguan. Nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa mga nagdaraan, mga matang mapanghusga, mausisa, at ang iba ay may pagnanasa. Ngunit hindi iyon ang mga matang hinihintay niya. Alam niyang sa isang lugar sa kadilimang iyon, may isang patrol car na dahan-dahang gumagapang, ang mga sakay nito ay naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Hindi nagtagal, isang pamilyar na tunog ang narinig niya, ang ugong ng makina ng isang police mobile na papalapit. Dahan-dahan itong bumagal, ang mga ilaw nito ay sumasayaw sa pader ng mga gusali. Huminto ito ilang metro lamang mula sa kanya. Naramdaman ni Alena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ito na. Oras na para sa palabas. Dalawang pulis ang bumaba mula sa sasakyan. Ang isa ay malaki ang katawan, may makapal na bigote at tiyan na bahagyang umuusli sa kanyang uniforme. Ang isa naman ay mas bata at payat, mayabang ang tindig at may mapanuksong ngiti sa labi. Sila na nga, sina S.E. Isaberto at Estatlo Ricky, ang mga pangunahing target sa operasyon. Pinag-aralan niya ang kanilang mga profile sa loob ng maraming linggo, kung paano sila magsalita, kung paano nila kinokontrol ang sitwasyon, at kung gaano sila kabilis gumamit ng dahas. Miss, gabing-gabi na bakit mag-isa ka lang sa daan? Tanong ni Berto, ang kanyang boses ay malalim at nagpapanggap na nag-aalala, ngunit may pahiwatig ng otoridad na hindi maikakaila. Nag-angat ng tingin si Alena, pinanatili ang ekspresyon ng pagkagulat at kaunting takot. Ito ang kailangan nilang makita. Isang babaeng mahina at walang laban. Pauwi na po ako, sir, sagot niya, ginawa niyang bahagyang manginig ang kanyang boses. Naglakad paikot sa kanya si Ricky, na parang isang lobo na sinusuri ang kanyang biktima. Delikado dito, miss. Alam mo ba iyon? Maraming masasamang loob. Huminto ito sa kanyang harapan, ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang ngiti nito ay lumawak, isang ngiti na alam ni Alena ay nakita na ng maraming babaeng nasadlak sa takot. Pero swerte ka, andito kami para protektahan ka. Ang salitang proteksyon ay lumabas sa bibig nito na parang isang kasinungalingan. Alam ni Alena ang tunay na ibig sabihin nito. Ito ang simula ng kanilang laro. Isang laro kung saan sila ang laging panalo. Ngunit hindi ngayong gabi. Ngayong gabi, iba ang mga patakaran. Dahil ngayong gabi, ang tupa na kanilang kinakatay ay isa palang leon na nag-aabang.
Sa isip ni Alena, hindi lamang ito isang misyon para sa bayan. Ito ay isang paglaban para sa lahat ng mga naging biktima, para sa lahat ng mga babaeng minaliit at inabuso, para sa lahat ng mga ordinaryong mamamayan na walang magawa kapag kaharap na ang unipormeng dapat sana ikanilang tagapagtanggol. Hinayaan ni Alena na magpatuloy ang kanilang senaryo. Hinayaan niyang isipin nila na sila ang may kontrol. Ilang sandali na lang magbabago ang lahat. Malalaman nila na pumasok sila sa isang bitag na sila mismo ang naghukay. Patuloy ang pag-ikot ni Ricky sa kanya, habang si Berto ay nakatayo lamang sa gilid, nakahalukip-kip, ang kanyang presensya ay sapat na para maging banta. Saan ka ba nakatira, miss? Mukhang malayo pa ang lalakarin mo, sabi ni Ricky, ang boses ay sadyang pinalambing na may halong pambobola. Baka gusto mong ihatid ka na namin? Para sigurado kang ligtas. Huwag na po, sir. Malapit na lang po ako, tanggi ni Alena, pinanatili ang pagiging mahiyain sa kanyang boses. Ipinakita niya ang uri ng pag-aatubili na inaasahan nilang makita sa isang biktimang nagsisimula ng matakot. Tumawa ng mahina si Berto. Huwag ka nang mahiya, miss. Serbisyo sa mamamayan ang trabaho namin. Lumapit ito at sinimulang hawakan ang braso ni Alena. Ang paghawak ay hindi marahas, ngunit may diin. Isang paraan ng pagsasabi na wala siyang pagpipilian. Pero syempre, kailangan muna naming siguraduhin na hindi ka wanted. Patingin nga ng DE mo. Ito na ang karaniwang hakbang. Mula sa paghingi ng DE, susunod na ang paghahanap ng butas, ng kahit anong maliit na pagkakamali na magagamit nila para takutin ang biktima. Ibinigay ni Alena ang kanyang peking DE. Kinuha ito ni Berto at sinuri sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste. Zitsa, mukhang expired na yata tong address mo dito sabi ni Berto, kahit na alam ni Alena na walang mali sa DE. Alam mo bang violation yan? Pwede ka naming dalhin sa presinto para dito. Ang banta ay malinaw. Presinto. Isang lugar kung saan mas marami pa silang magagawa, malayo sa mata ng publiko. Sir, pakiusap po, hindi po. Nagmamadali lang po talaga akong umuwi, pakiusap ni Alena, idinagdag ang tamang antas ng desperasyon sa kanyang boses. Ngumisi si Ricky. Alam mo, miss, pwedeng pag-usapan ang lahat. Ayaw naman naming maabala ka pa. Baka pwede tayong magkape muna sa malapit. O kung may pangkape ka dyan, baka makalimutan na namin tong violation mo. Ang salitang pangkape ay isang euphemismo para sa pera. Ito na ang simula ng pangingikil. Ngunit bago pa man makasagot si Alena, naramdaman niya ang kamay ni Berto na gumapang mula sa kanyang braso, patungo sa kanyang balikat. Isang haplos na hindi nararapat, isang paglabag sa kanyang espasyo. At doon, sa sandaling iyon, alam ni Alena na tapos na ang pag-arte. Ang hangin ay tila lumamig. Ang buong postura ni Alena ay biglang nagbago. Mula sa isang babaeng nakayuko at takot, dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng pangamba, ay ngayon matalim na parang talim ng balisong, malamig at walang emosyon. Napansin ni Berto ang pagbabago. Bahagya siyang umatras. Oh, bakit, miss? Hindi sumagot si Alena. Sa isang iglap, sa isang kilos na napakabilis at halos hindi makita ng mata, hinawakan niya ang pulsuhan ni Berto na nakapatong sa kanyang balikat. Ginamit niya ang bigat ng sariling katawan ni Berto laban dito, ipinihit ang braso nito sa isang anggulong hindi natural. Isang malakas na sigaw ng sakit ang kumawala sa bibig ni Berto. Ang tunog ay tila pumunit sa katahimikan ng gabi. Bago pa man makakilo si Ricky, itinulak ni Alena si Berto paharap, sabay sipa sa likod ng tuhod nito. Bumagsak ang malaking pulis sa semento, ang mukha ay sumubsob sa maruming bangketa. Napatanga si Ricky. Ang mayabang ng ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkabigla. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang babaeng akala niya ay madaling biktima ay bigla na lang naging isang halimaw sa pakikipaglaban. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Ricky habang sinusubukang bumunot ng kanyang batuta. Ngunit huli na ang lahat. Sumugod si Alena. Sa tatlong mabilis na hakbang, nasa harapan na niya si Ricky. Ginamit niya ang siko para salagin ang hahatawing batuta, at sa kabilang kamay, sinuntok niya ang tadyang ni Ricky.
Napahiyaw sa sakit ang pulis at nabitawan ang batuta. Bago pa ito makabawi, hinawakan ni Alena ang kwelyo nito at ibinalibag siya sa pader ng isang abandonadong gusali. Isang malakas na kalabog ang umalinggaw at si Ricky ay bumagsak sa lupa, hirap na huminga. Ang buong laban ay natapos sa loob lamang ng wala pang 10 segundo. Nakatayo si Alena sa gitna ng 2 pulis na ngayon ay kapwa nakahandusay at iniinda ang sakit. Ang kanyang paghinga ay kalmado, ang kanyang mga galaw ay kontrolado. Ang anyo ng isang mahinang babae ay tuluyan ng naglaho. Sa kinatatayuan nito ngayon ay isang predator, isang mangangaso na matagal nang naghihintay sa perpektong sandali para umatake. Tiningnan niya ang dalawa nang may pagkasuklam. Hindi ito ang unang beses na nakasaksi siya ng ganitong uri ng abuso, ngunit ang gabing ito ay personal. Para ito sa kaibigan niyang si Maya, na minsan ay naging biktima rin ng mga tulad nila, isang trauma na habang buhay nitong dadalhin. Tapos na ang laro ninyo, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang yelo. Hindi na ito ang nanginginig na boses ng isang babaeng takot. Ito ang boses ng hustisya. Si Berto, na nakahandusay pa rin sa lupa, ay umangat ng ulo. May dugo na dumadaloy mula sa kanyang labi. Ang mga mata niya ay puno ng galit at pagkalito. Sino ka ba talaga? Putang ina mo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang mabilis na sipa mula kay Alena sa kanyang tagiliran ang muling nagpabagsak sa kanya. Umuwal siya sa sakit. Si Ricky naman, na nakasandal sa pader, ay nagsimulang gumapang paatras. Ang kayabangan niya ay napalitan na ng purong takot. Ngayon niya lang napagtanto na hindi sila nakaharap sa isang ordinaryong sibilyan. Ngunit ang kanilang likas na ugali bilang mga abusado ay malakas pa rin. Kahit na nasasaktan, sinubukan pa rin niyang gamitin ang kanyang huling baraha. Hoy! Matapang ka ah! Pero tingnan natin kung hanggang saan iyang tapang mo, sigaw niya, habang nanginginig na kinakapa ang isang bagay sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang maliit na patalim. Subukan mong lumapit at tatadtarin kita. Ang banta ay desperado. Alam ni Alena na mas takot pa ito kaysa sa kanya. Ngumiti lamang siya ng mapakla. Isang ngiti na nagpapakita ng awa sa halip na takot. Talaga, tanong niya habang dahan-dahang lumalakad palapit. Tingnan mo ang kamay mo. Nanginginig. Ni hindi mo kayang hawakan ng maayos yung kutsilyo mo. Sa bawat hakbang ni Alena, lalong nanginginig ang kamay ni Ricky. Nang malapit na si Alena, sumugod si Ricky sa isang desperadong saksak. Ang galaw ay padalos-dalos at walang direksyon. Para kay Alena, para itong isang slow motion na eksena sa pelikula. Iniiwasan niya ang saksak, hinawakan ang braso ni Ricky, ipinihit ito, at tinapakan ang siko nito. Isang malakas na lagutok ang narinig. Bumitaw ang patalim mula sa kamay ni Ricky at tumilapon sa kalsada. Sumigaw si Ricky sa matinding sakit, ang kanyang braso ay bali na. Nakatayo na ngayon si Alena sa ibabaw nilang dalawa, isang anino ng paghihiganti sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng kanilang mga daing at ng mabibigat nilang paghinga. Akala ninyo, dahil sa suot ninyong uniforme, pwede na ninyong gawin ang lahat, sabi ni Alena, ang bawat salita ay may bigat. Akala ninyo, lahat ng tao ay yuyuko sa takot. Nagkamali kayo ng binangga ngayong gabi. Habang nagsasalita siya, pinindot niya ang isang maliit na buton sa kanyang lipstick tracker. Isang senyales. Sa di kalayuan, umalingaw ang tunog ng mga humaharurot na sasakyan. Hindi ito tunog ng karaniwang patrol car. Ito ay mas mabigat, mas mabangis. Biglang nagliwanag ang buong eskinita. Dalawang itim na van na walang marka ang huminto ng sabay-sabay, ang kanilang mga headlight ay nakatutok sa eksena, na parang mga mata ng isang dambuhalang hayop. Bumukas ang mga pinto ng van at bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na tactical gear. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, at sa kanilang mga braso ay may emblem ng FBI Special Operations Group. Mabilis silang kumilos, pinalibutan ang dalawang pulis. Ang mukha ni Berto at Ricky ay napuno ng hindi maipaliwanag na takot. Hindi ito backup ng pulis. Iba ito. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas nakakatakot. Lumapit ang isa sa mga ahente kay Alena. Ma'am, anong status?
Target secured, sagot ni Alena, habang inilalabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na wallet. Binuksan niya ito at ipinakita ang kanyang FB badge. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw. Nang makita ito ng dalawang pulis, ang kanilang mga mukha ay biglang namutla na parang papel. Ang huling piraso ng katotohanan ay tumama sa kanila na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang babaeng kanilang minaliit, hinawakan, at sinubukang kikilan ay hindi isang ordinaryong biktima. Isa siyang ahente. Isa siyang mangangaso. At sila, ang mga predator, ang siyang naging biktima. Hindi. Hindi maaari, bulong ni Ricky habang nanginginig na tinitingnan ang badge. Ang sakit mula sa kanyang bali na braso ay tila nawala, napalitan ng isang mas malalim na uri ng sakit, ang sakit ng katotohanang tapos na ang lahat para sa kanila. Pinusasan sila ng mga ahente at walang seremonyang kinalagkad papasok sa van. Ang kanilang mga protesta at pagmamakaawa ay walang narinig. Ngayong gabi, hindi sila ang batas. Sila ang mga kriminal na sa wakas ay nahuli. Habang isinasara ang pinto ng van, kinuha ni Alena ang kanyang maliit na communication device. Phase 1 complete, sabi niya sa malamig na boses. Execute Phase 2. Now. Sa kabilang linya, isang boses ang sumagot, copy that. All teams moving in. Sa eksaktong sandaling iyon, sa iba't ibang madidilim na sulok ng Metro Manila, sabay-sabay na kumilos ang iba pang mga team ng EDF. Sa isang checkpoint sa Maysay Negatibo 5, kung saan 4 na pulis ang abala sa pangingikil sa isang truck driver, bigla silang pinalibutan ng mga itim na van. Bago pa sila makakilos, dinisarmahan na sila at pinadapa sa lupa. Ang perang papel na kanilang kinikil ay nagkalat sa kalsada, isang maruming testamento sa kanilang mga krimen. Sa isa pang eskinita sa Pasay, isa pang grupo ang dinakip habang sinasalisihan ang mga gamit ng isang magkasintahan. Ang operasyon ay mabilis, tahimik at walang palya. Ang buong sindikato na matagal nang namamayagpag sa takot ay bumagsak sa loob lamang ng isang gabi. Nakatayo si Alena sa gitna ng tahimik na kalsada, pinapanood ang pag-alis ng mga van. Ang misyon ay tagumpay. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, sumabog ang balita sa lahat ng istasyon ng telebisyon at social media. Malawakang operasyon ng FBI, bumuwag AC, Cotton Cops Syndicate, sigaw ng headline sa isang news program. Ipinakita ang mga exclusive na video ng mga pag-aresto, mga pulis na dating mayabang at tila hindi magagalaw, ngayon ay nakayuko, nakaposas, at tinatakpan ang kanilang mga mukha sa hiya. Sa isang press conference, isang mataas na opisyal ng FBI ang nagsalita. Ito ay isang malinaw na mensahe sa lahat ng mga tiwaling elemento sa ating kapulisan, hindi namin kayo titigilan. Poprotektahan namin ang mga mamamayan na dapat ninyong pinaglilingkuran. Nag-viral ang mga video. Bumuhos ang mga komento mula sa mga netizen. Mayroong galit, mayroong tuwa, at mayroong mga kwento mula sa mga dating biktima na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Sa wakas, nabigyan din ng hustisya, sabi ng isang komento. Dapat mabulok sila sa kulungan, sigaw ng isa pa. Sa loob ng headquarters ng FBI, pinapanood ni Alena ang balita sa isang malaking screen, kasama ang kanyang superior, si Director Cruz. Magandang trabaho, Alena, sabi ni Cruz, hindi inaalis ang tingin sa screen. Pero alam mo, tulad ko, na hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang mga nahuli natin ay mga maliliit na isda lamang. Tumango si Alena. Sa kanyang harapan, sa isang malaking whiteboard, ay may mga litrato ng mga nahuling pulis. Ang mga litratong iyon ay konektado ng mga pulang linya patungo sa iba pang mga litrato ng mas matataas na opisyal, mga politiko, mga taong nasa anino na siyang tunay na utak sa likod ng lahat. Nagsimula na silang magsalita, sabi ni Alena. Ang network na ito ay mas malaki pa kaysa sa inaakala natin. Tumingin si Director Cruz kay Alena, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paggalang at pag-aalala. Ang susunod na laban ay magiging mas mahirap, mas mapanganib. Tumingin si Alena pabalik sa board, sa mga mukha ng kasakiman at korupsyon. Ang kanyang mga mata ay muling nag-alab. Ang pagod sa kanyang katawan ay nawala, napalitan ng isang panibagong determinasyon.
Handa po ako, sir, sagot niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Kung hindi kakatok ang hustisya sa kanilang mga pinto, ako mismo ang sisira nito para makapasok. Ang gabi ay lumipas, ngunit para kay Elena Reyes, ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa isang lungsod na puno ng anino, siya ang liwanag na